Proverbs 13 verse 18. No, this is the third Sunday I preach this lesson. Ang kinaiya padulong sa kawaladon. I don't want that our church members pagpuyo ta in poverty. Ganing sa survey kasagaran nato diya ta sa kawaladon nagpuyo, but ang Diyos gusto siya nga mahaon ta diya sa poverty aron mahimutang blessing sa uban, aron mahimutang kahayag sa uban ang atong kinabuhi. Now this is the Bible, the Word of God is our wisdom, taught us how to live abundantly. Now kaning pulong sa Dios kompleto kini siya. Nagtudlo ni sa atong kaluwasan, humanta maluwas, nagtudlo ni unsa ang atong buhaton para mahimutang blessing sa uban, magkinabuhi nga balaan o maningkamot ang trabaho aron makatabang ta diya sa buluhaton sa Ginoo. And Proverbs 13 verse 18, ako lang basahon and try to read with your eyes. Read it silently while you are standing. I'm going to read it loud. Proverbs 13:18. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Now the Word of God is the book of instruction. We need to listen carefully and obey the Word of God. And turn your Bible once again, Proverbs 23 verse 1. Proverbs 23 verse 21. Proverbs 23 verse 21. For the drunkard and the glutton, sakto ba? Shall come to poverty, and drunkenness shall clothe a man with drugs. Ato nakita din na-describe siya, no, sa mga tao nga mo refuse sa instruction, kining drunkard, palahubog, mo ang iyang suoton nuog. O importante kayo ni mga igsoon ko sa Ginoo nga ato ning matun-an, labi na sa mga batanon, aron ang ilang kinabuhi, no, makalikay sila kining grabe nga kawaladon. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Lord, this afternoon. And doon ay mga tao nga imong gida pagbalik. Bisan, Lord, ang uban, doon na sila gusto lakwon. Salamat, Ginoo, for the victory you had given to them to attend sa among service. Lord, bless our hearts, O God. Give me wisdom to deliver the message. Wala ko'y mahimo, Ginoo. Kung wala ka, tabangi kami. Ang balang Espiritu Santo, magapasabot ka namo. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Manlingkod mo. Daghang salamat. Now, unang hinungdan sa pagkatapulan, mauning mga hinungdan nato, kaning atong mga kinaiya, nga unang hinungdan ngano nga padulong ta sa kawaladon kaning pagkatapulan. Amen? Pastor, unsa nang tapulan? Kanabang mong trabaho, bati kayo agi. Kung unsa iyang trabaho, ganina doon ako gipang saway diri kay bisag nagtakilid na pagpatong, kuan lang yapon, ikutarungan ninyo. Pag mag-arrange og bangko, ayaw nang humurag na hulog ang usa ka bangko. Kay maguba sa bisag dili ayuhon og butang, dapat naka-stand og tarong kay gipatong man ang usa ka bangko, no, di ba? Anything ay mong gihimo, be sure you do it right. Amen? Young people, bati kayo na nga kinaiya kung mag-anad ta sa atong trabaho ug naglungag ka, naunsa diya, nagluto ka, naglimpyo ka, dili nimo ayuhon. Dili na maayo, makapobre na nga kinaiya. Unya, kung patrabahoon, dugay mahuman. Ya, batig agi. That's the sign sa mga taong tapulan. Ang taong tapulan, adunay siya'y naningkamot siya sa iyang pagtrabaho. But my question is, how about you? Mga young people, kung magtrabaho mo, basta lang magtrabaho mo? Humandagan na yun, kuha din sa cellphone. Or ang plato, may pilit pa ang sabon. Wa mawaswasi. Manglaba, dili tarungon. Patsuguon og tabyog sa bata. Namabay mo tabyog karon og bata? Kusgon og tabyog.
para mapakog, para kuhaon sa mama. Ituyo day. No? Muna akong mga manghod. Mga bright sila kay napakang. Kay kusog na kong tabyog. So, saman mo, magtrabaho. Kung you are a carpenter, be sure nga maayo ang imong trabaho because God is going to bless you. Kung sa atong itrabaho, aha ka trabaho, be sure nga ikaw mo pinakamaayo mo trabaho, kay muna ikabubuton sa Diyos. Kung abini mo siya, okay lang na magtinapulan ta. Pariha raman tag sweldo. Nya doon na may Ginoo, nakakita na. Are you sure nga it is the same? Ini kaanad nimo mabot ang panahon nga maabot nimo nga grabe nga kapitos. Kapitos sa kinabuhi. Mapurdoy ka. Luoy ang imong pamilya, no? Kaya kung patrabahoon ka, dugay kayo mahuman. So mga Kristohanon, if you want that God will bless your work, dapat maningkamot ka. Work hard and be honest. Dapat you arrange sa imong trabaho nga dali ka mahuman, dako kag agi. Because you are bringing the name of God. Doon sila balo-balo baptist, way kaalam, tapulan. So, balik-balik ko na ko, ang pagkatapulan, importante kaayo na nga kanang imong pagtrabaho, ayuhon nimong trabaho, kay kanang pagkatapulan, mo duot ni mo na ngadto sa grabe nga kawaladon. Bisan pag anak ka sa Ginoo, bisan mingon ka, Kristohanon man ko, panalanginan ko sa Ginoo. Ang Diyos dili niya mo panalangin sa mga taong tapulan. Gamay rang trabaho, kapoy na. Kung mag-basketball, way kapoy. No? Kung mag-cellphone, bisag gabi na kayo. Pero kung magtrabaho, kapoy na kayo. Nga naman, actually tapulan. Ang tapulan, magsugod sa kasing-kasing. Change your heart. Lord, help me. Force yourself to work. Bisag di ka ganahan. Just work. Kunya, hununa gini mo. Every time nagtrabaho ka, imong gidala ang ngalan sa Ginoo. Amen? O sa may kasulti sa akong amo nini, makita ba si Jesus Christ sa akong trabaho? Dapat dali ka mahuman. Unya, guwapo. Kung inadlaw, murag pakyaw. Kung pakyaw, murag inadlaw. Kaya usahay kung inadlaw, pwede yung gamayar sa kay mahuman. Siya, inadlaw bitaw ni. Kung pakyaw, paspas kayo, pero bitatang pertisang mauta kayo. So, kung inadlaw, paspas ka, murag pakyaw. Pastor, amo may madato na to na, nasayop yung gaampe, meron ni mong amo ang Ginoo. And God, He will bless you. If that's your character, madala na nimo, wa kay pag-asa. Di yung ka, panalanginan sa Ginoo. Young people, you need to work hard. Dapat mo mata na mo. Wa pa'y alas 6. Umata mo, alas 10 na, mamahaw, maniudto na lang. Tapos, pag alas 3, bulakaw na po, magsaroy-suroy. Wagin mo niya na, unsa may kaugmao niya na sa inyong kinabuhi. Ako'y dalaga gulitaw, inyong gitanaw kagwapo ra, taas og ilong, mapandol na, mubo na nag-ilong. Nya tapulan na ikaw magbuhi ana. So pilian ninyo ng mga kugihan bisag baptist pa na. Ikadua, kanang pagkamahilig review ra niya sa kalingawan. Kung ahang pista absent, kung naay kwarta halas suroy. Bisag asa. Wa gyunay pulos na di malipay ang Ginoo niya na. Na ikatulo, pagkadili manggihatagon. God will never bless a Christian who are not practicing giving their tithes and offering. So, mga Kristohanon, no, if you want to be blessed by God, do not blame God. Do not blame the church. Do not blame ang imong amo. Ayaw i-blame imong amo. Usahay, i-blame ang amo sa ilang kalisdanan. Salamat mo, nga namoy trabaho. Kasi may mahimo ninyo yung amo. Na siya, gidala-dala ba na kamo may gagasto sa inyong kwarta? No? Usahay, perting problema. No? Kung saan niyo pag-bless sa Ginoo kung dili ka manggihatagon.
you are not giving your tithes and offering, bisag unsa ta ka pobre, return God's money, the tithe, the 10th part of your income. Nagsugod ko niya na, no, lisod kayo, but by the grace of God, every time, dunay panalangin, dunay kwarta gamay, ibutang ginako ang sa Ginoo. Unya akong pakapinan. Sa mga Jima, sobra raman turiin ko. Pakapinan nato kay duna unya nalimtan ako nga wa ko kahatag og tithes. Amen. Amo nagtrabaho sa Selby. Kasi puno mo sa kalisdanan ang inyong kinabuhi. Ngano man balik-balik na ko ning gisulti and you will not listen. Ba makita na to sa mga social media ka ayaw mo tuan ng pastor og tithes. Dili na tinuod sa yawa na ang ilang gisulti because sa tinuod na dunay mga sekta nga ang tithe sa pastor. No. Ang tithes dili na kuha. I myself I'm giving my tithes. Ayaw mo wala man ka na inyong offering dili man na ako Wala man ko'y salary sa church. Ganing in fact usahay 1/2 or more than 1/2 sa atong offering. Ako mo'y naghatag. No, wala ko'y salary sa church, wala ko'y allowance sa church. Nga naman, ang Diyos maayo kay sa akong kinabuhi. And all this money, ato ning gitigom, ato ning gimuni, atong gitukod og building, gasto sa atong mga allowances, sa atong mga staff sa church, o mga mission offering, ato ning gipadala sa atong mga missionaries. To God be the glory. We are carefully sa kwarta ara kay makagaba kini. Ang uban, sakto po na sila. Ay mugtuan na kay pangartahan lang mo kay ngano man. Ang offering ihatag sa ilang leader, iyahan na. Ang tagiya sa church, ang title sa yuta, ang tagiyas mao ang leader nila. Sa ato dili. Kung mamatay ko, ang nakatitle lang atong yuta, si Pigkarangan Bible Baptist Church. Walay bisan kinsa nga makabaligyan ini. Even my children, dili sila nga naman, ato ni tanan. Amen? Although I have 2 hectares nga akong gidonate sa church because at the church, you bought 1,000 square meters. And hindi ani no, ato ning gipalit. Kisa to yung palitan ani? Sinang ising ba to? But dire, napalit na ako ni 2 hectares, 4 hectares tanan, it's tag, pila ganito? 6 million per hectares, 24 million. Akong gitunga sa SLB, o salamat ko sa kong asawa, nasugot siya, we donated this property. But now the property, ako na yung gibutangag papilis, na-donate na ni sa Pigkarangan Bible Baptist Church. So ayaw magtuon niya na nga, kanang tithe sa pastor man na. No, sa siguro, sa uban nga mga sikta. Pero sa ato din sa Pigkarangan Bible Baptist Church, the offerings ato nang gigamit para sa pagpadagan sa buluhaton sa Ginoo. So, if you want to be blessed by God, dapat matinunmanon ka sa pag-uli sa ikapulo ug mga halad. Salamat ko mga members sa church for your faithfulness of giving your tithes. Now, ato makita diri example sa mga taong manggihatagon. Ang Diyos nag-bless nila. Si Abraham. Si Abraham, he gave his son to God by faith. Iyang gihatag si Isaac. Gisulayan siya sa Ginoo. Abraham, ang imong ihalad karon dili na karnero. Your only son. Grabe. Pero tanawa si Abraham. Grabe siya. Iyan ang sunod ang gisulti sa Ginoo. Pero wala na gidayon sa Ginoo. Gisulayan lang siya. Usay sa atong kinabuhi, sulayan ta sa Ginoo. Sa diya maghatag-tag offering, maghatag-tag tithes, moabot usahay ang lisod. Tanawon sa Ginoo kung mupadayon ba ta? Apan maigsoon, kung sa Ginoo kung mupadayon ka, nakita nimo ang panalangin kay ang pulong sa Dios dili ni mamakak. Now si David, when David won the battle against the Amalekites, you know the story? Si David, gikidnap ang iyang sawa, anak niya, mga anak, unya gidala sa mga Amalekites. Unya si David, wala sila diha sa ilang kampo. And then iyang gigukod ang mga Amalekites.
in 1 Samuel chapter 30 verse 26, 1 Samuel 30 verse 26, sa atong makita diri nga daghan kaayo ang may spoil na kuha ni David because the Amalekites ilang gisulong ang Siklag o daghang mga neighboring cities nga ilang nakuha o daghang kay mga spoil nga ilang nadala, gold, silver, mga tao, no, na mo nilang slave. But when David, yang gigukod, kayang i-rescue yung asawa, napili niya sa gubat, na iya na tanan. Grabe nga kadagan. Sometimes, ang problema, muabot sa atua, mahimo turn it into blessing. Amen? Now, Christian, maybe sometimes we are facing problems. Pero kanang problema mo padayon lang ka pag-alagad sa Ginoo. Ang maong problema mo turn into blessing. Ang gihimo ni David, and when David came to Siklag of the spoil unto the elders, and he sent of the spoil unto the elders of Judah, even to his friends, saying, Behold, a present for you of the spoil of the enemies of the Lord. Tungod sa kadaghan nga mga bahandi nga iyang nakuha, dili daw si David. Iyang gipadala ang uban nga mga spoil niya, gold, silver, ngadto sa mga elders sa Judah. O ngadto sa iyang mga friends. Kita pa to, kung dili ka manggihatagon, aday ka manghatagoy. Imuha na ginatanan. Pero si David, nakita nato sa iyang heart, manggihatagon siya. O nakita na to sa iyang kinabuhi, nga gibless siya sa Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, if the word of God dili ni tinuod, bakak ni, luoy ng mga Kristohanon nga nisunod sa Ginoo. Pero nakita nato how God blessed them. Now, ang Loritas Peace Cracker, nagkuhan mi dito, among gitagaag owner si late missionary Rex Galpo, akong gibitar ang iyang wife, si Geneva, o iyang mga anak. Aron amo silang pasalamatan, naghimo mig program dito sa SLB, sa Loritas. O salamat ko sa Ginoo, by the grace of God, sa tabang sa Ginoo, sa mga tao nga gibutang dito, nga naningkamot sila og trabaho. No, we are thankful about that. O dili na aksidente. Na dunay mga tao nga gibutang sa Ginoo dito, nga dunay kasing-kasing nga mo trabaho. It is because they are controlled by God. You know why? Because that business naghatag 91% para sa buluhaton sa Ginoo. Can you imagine only 9% left? Pero nakita nato, nakakita mo ang Loritas Fish Cracker. Sa unang fish cracker karon daghanag mga produkto, no? O kita tanong how God, bless that business because ang Diyos dili siya mamakak. Si Pastor Rex Galpo, no? Siya ay nagsugod niya na. He came from, mga tao sakay niya sa truck with equipment, ni anha sila din to sumilin kay magtukod og building para sa fish cracker, para makasupport sa misyon. O wala na mo na kalimti. No, bisag wala na si Pastor Rex, nagsuporta sa iyang wife, sa mga bata. Because dili na kabubuton sa Ginoo nga di na to i-acknowledge, di na to pasalamatan tong mga tao nga nagtabang nato. O importante kayo na we need to give if you want to be blessed by God. Kita mo si Nabal, nga dautan nga tao, grabe trabaho si David, wa niya tagay og makaon. Hapit sa maputlag liog, gipatay sa Ginoo, na stroke. No? So mga igsoon ko sa Ginoo, hinauton ta nga you will convince that our God is a great God. He is the rewarder to them who obey His word. And if you obey God, doon ay mga gisaad sa Ginoo nimo that He will open the windows of heaven and pour you out of blessing that there's room enough to receive it. Kung dili pa tinuod ang Biblia, bankrupt na mi.
apan salamat sa Ginoo. O ginaot tunta nga mahimo ning blessing ninyo. Sulayin ninyo ang Ginoo 2026. Ang mga trabante sa SLB nga until now dili lang yapon, wa lang yapon nakasabot. Kung tinuod gid mo nga luwas, dili gid mo. Kastiguhon gid mo sa Ginoo. But my heart and desire nga sulayan ninyo ang Ginoo. Lord, this year ako kan sulayan. Every time I have money, muhatag ko sa tithes o faith promise offering. Kanaawa ninyo, mausab ang dagan sa inyong kinabuhi. Number 4, ang pagkadili may gugmaon sa kahibalo. Kinaiya sa dili mahigugmaon sa kahibalo. Are you lovers of, knowledge? Na naa kay madiskubrihan, malipay ka? O baliwala lang nimo isa? Anong tunan maginag-unsaong pag-unon nga parihara man na. Lahi oy. Nayuban nga mag-unon parat kayo, nay mag-unon nga aslom kayo. Mayo ginang magtuon. Amen. Magtuon ka unsaon pagtigom. Magtuon ka unsaon nga makasave ka. Kanay mga tao nga dili mahigugmaon sa kahibalo, wala dili ni sila mo asinso. In Proverbs 24 verse 4, and by knowledge shall that chambers be filled with all precious and pleasant riches. Diha sa kahibalo. So that chambers be filled with precious and pleasant riches. So wala kay kahibalo, di ka magasinso. Last night I called one of the businessman. Yes, doon na siya mga problema sa iyang negosyo, and I advise him to think about the solution of his problem. Ako sa giingnan nga, Brad, dili kay ko ka analyze kayo how to solve your problem kay wala ko diha. But I believe ikaw nakakita ka maka-decide ka ni ana if you think, if you use your mind. Inko nga, kung ako maglakaw ko sa balay, sometimes kasagaran magbutang ko mag-walking ko sa balay ba, mag-walking. Usay mag-walking ko 1 hour kaya kaning tiguang na ta. Gididan ako sa doktor mag-workout. Isa di na maayo nimo pastor kay tiguang na ka. Mag-walking ka na lang. Sige, pero magbutang kog notebook, magbutang kog ballpen ug antipara sa labiton sa among garage, na ba ito lamisa diha. Sige kog lakaw. I used to walk but I think what things to improve. Every time mubutang sa kong una-una, muhunong ko akong isulat. Kay akong malimtan. Ako singnan, Brad, paghatag og panahon, you think about your problem, ngayon namin sa negosyo. Kung saan mo to improve the quality of your business, and then how to improve sa imong sales, maglingkod ba ka, maglakaw ba ka, magdala kag notebook, magdala kag ballpen insa, bitaw-bitaw na may panahon nga, pastor, nga makahuna-huna ko din, malimot man ko, ikaw kay wa nimo gisulat. Kung kamo, sige mo kuyog na ako, makanotice mo na ako'y notebook sa akong bag, di ba? Na ako'y ballpen. Because I always think, I want to learn something. Kung dito ko sa Japan, sikog adto sa mga tindahan, I observe. Yun sa nila pagbutang ang ilang stock. Kung naay mo palit og sapatos, giyon sila, naka-appreciate ko sa ilang system, sa ilang work. And I can apply it. Now, kung dili ka ta magunahuna, bisan sa inyong balay, bisan unsaon ninyo nga kanang inyong sanina nga dili dayon mayaya. Ako nangutana ko sa trabaho sa garment dito sa Cambodia. Ako siyang ipangutana kung giwitnisan, ko unsa da inyong mga trabaho? Siya, Sir, mga consultant mi sa garment factory dinhi. So ako siyang ipangutana, how can I know nga kanang akong gipalit nga t-shirt, quality na? Siya, imong sulayan og kwan sir, sulayan nimo og inat. Inaton ba? Mainat ganing sir,
Mainat dire, mainat po sa sideways, kana mahalo na. Kay kana nga t-shirt sir, dili na mayaya. Kay kanang di bitaw mainat, iniglaban ninyo, mayaya man na. No. So na mo t-shirt nga murag lastiko. Mainat dire, mainat diya, dugay na maguba. Sa quality na po sir sa panapton. So, I love to learn. I ask sometimes what's your work? Sa ako trabaho sir kani, how you do it? Kung dili ta mag-investigate, wala tay kahibalo. Bisan pagtanom og kanang sa may tanom, tangkong di ta kabalo. Daya akong gitagaag sidlik. Perti pa na akong excitira mo tanaw siyang katangkungan. Tanawa ang iyang akong tangkong gihatag usa ka kilo nga sidling. Gisabwag las kalibunan. Kukawa gyud klaro. Alanganan naman bisag pagsugba di niyo gusto mahibaw ana. Wa mo yasinso niya na if you are not lovers of knowledge, ayaw gid mo pagunahuna nga mo asinso mo. Your life to agid sa poverty kanang lisod yun kaayo. The reason why people are in poverty because they don't have wisdom. Right? Kamo mga batanon, kabalo mo maglungag. Kabalo mo manglaba. Bantay bitog palabhon ta mo. Ikaw pastor, kabalo ka ay. Kabalo kay ko ng manglaba, mo adto kay kog ospital sa unang manglaba kay mamaligya kog sabon. Maglinya ng daghang labunon so dali ara kini mo manglaba sir oy. Kaya ako nang gitun-an unsaon panglaba. Panglaba ganing mo dili dayon pataka mo kuso. Inyo sa tanaw na hadapit ang buling. Ang buling na nasa kwilyo, di ba? Nasa sid-sid. Maura na'y concentrate. Ayaw na ganid og laban. Ayaya lang na inyong sanina. Kung wa na yung mga buling, humuli na lang gamay ng sabon. Dayon, butangag, downy. Ilayhay dayon. O, wa na. Kay bisag limpyo na kay sabon. Sanina, ala, kuso. Ganid yung kuso. Wa na, pagkahuman ang sabon, di na maporma. Ang sanina, di na maporma. Nahurot mong sabon. Imbis ang sabon, balik 20 ka sanina, usaray na laban. O niya, na-damage pag yun. Nga naman, di ka ba maglaba? Kita ko, tiguang naman unta to, piragaba kung gitanaw ng laba. Basta, gihampak-hampak niya. Gikulata, gidukduk og bato. Iko kawag yun. Akong gitudluan ko, Brad, dili anaon pagpanglaba. Kaluoy kay sa sanina, sana kagibunalag ba to? Kamu kuno'y bunalag ba to? Di mo muluspan? Why kahibalo? Ayaw mo paingon, di manggugo labandera, pastor? Bisa pag di ka labandera. Ingon sa pulong sa Ginoo, atong basahon pagbalik, ha? And by knowledge shall that chambers filled with all precious and pleasant riches. Ayaw pagingon nga manggialamon ka, di kay kabalo manglaba, bisag paglungag, di ka kabalo. Bisag di ka kabalo nga lainon din naglungag ang bato, huwag ka ng rice. Pastor Sudi pa, nag-away kung silang Esther sa una, ginanyag. Tel, sunod, bago pa silang minyo, sunod gay ka maglungag, ilain og lungag ng bato. Ayaw iipon sa bugas. Dapat kabalo ta. Sa may inyong naibawan. Kamu mga young people, basic cellphone na yung naibawan. Maayo kay mo, yung mga dalaga sad kana kay murag gwapohon. Unya, malungag ng gwapo. Malungag ng gwapa. And then Proverbs chapter 3 verse 13 to 16, happy is the man that findeth wisdom. Ano magulanon mo? Because you don't have wisdom. Di mo kabalo sa pagdala inyong asawa, di mo kabalo sa pagdala inyong bana. Dapat mag-istoryahan na ita. Dahil, dako magigog tingog kay, para sa mua. Sa mua ka namin, Jem, kumusta ka? Murag bayot na. So ka bayot? Jem, kumusta ka? Na ba? Si Jima sa ila kahina man, Ray. Ko dapat sabton ta ka, sabtapog ko. No? So karon pero hinayon na ako, Jim.
Dapat kabalo ta may istorya. No? Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than a merchandise of silver, and the gain thereof that fine gold. She is more precious than rubies, and all things thou canst desire are not be compared unto her. Kanang wisdom mas maayo pa na kaysa bulawan. Kanang kabalo ka mo trabaho, mas maayo pa na nga naa kay bulawan. Bulawan makawat nimo, ang kahibalo di na makawat nimo. Mag-produce na gold. Your character, how to deal this person. Dili kay di ka kabalo unsaon. Magtuon ka kay kanang kahibalo gitudlo na sa pulong sa Dios. Imo nang makuha sa imong observation. She is more precious than rubies. No? Kanang she, it represent to wisdom, to knowledge. Usahay, di ko maminaw, di ka maminaw. Pero papiliong kag gold kanira ako, kaning kwarta, kaysa maminaw ko. Sabi ninyo kung daghang kag kahibalo, daghang kag kwarta. Amen? Kabalo ka mo pili. Ingon sila ang unggoy, papilion ni mong saging o 1 million. Ang pilion sa unggoy ang saging. Kay wa sa kabalo ang 1 million makapalit og daghang saging. Diba? Mura tag unggoy, di na to pilion ang mahalon nga butang. Malipayon ang tao nga dunay kahibalo. Verse 13. Happy is the man. Amen? Muna, kung tunay magtudlo og kahibalo, maminaw ta, get understanding, all thy getting, that's what the Bible says. Bisan asa ta, kung doon na tayo makatunan, dapat paminaw na to. Dili kay, wala lang nimo na, di ka masinsuan na. Mo, pabilin ka sa kalisod, kalisod sa panginabuhi. Bisan pa kung malipayon ang tao kung doon ay kahibalo, bisan pa kung wala ka magnegosyo, gusto sa Diyos, nga doon na kay kahibalo, murag negosyante. No, magsulat ka sa imong gasto, usaon pag-budget, nagunahuna ka, kung doon na kay kahibalo, nga usaon makasave sa imong sudan, nga di mahurot ang imong sweldo. Doon kay kahibalo, usaon pag-invest, nga dali kadali mailad. Ang mga tao karon dali kay mailad. Invest dayon, nawahang kwarta. Dapat praktikal lang ta. Katapusan, last, pagkaron ingnon nga dato. Doon yung mga tao nga dili dato, pero mapakaroon ingnon. Kita, gusto ta, maulaw ta, nga maibawan, gusto nato nga makita sa mga tao nga arang-arang ta. Yan ang nakinahanglan. Ingon sa pulong sa Diyos, Proverbs 13:7, there is that maketh himself rich, he hath nothing. There is maketh himself poor, he hath great riches. There is that maketh himself rich. No? Sahay, mura tagdato, siya, wala makumuanad og kaon anang tangkong. Ano man ang dato, di mo kaog tangkong? Maulaw mapuntaan na. Dili kumusuot ana oy kay baratuhon. Abilang por. Naunsa. Unya karon, ang imong ginikanan gipalitan ka ng mahalon, unya nakautang-utang. Diba? Magpakadato gyud ka. Bahalag pobreta basta wa ta mangawat. Kung magpakadato ka bisag wala ka, mapobre kag samot. Be humble in the sight of God. Dili. No, Proverbs chapter 28 verse 6. Better is the poor that walketh in uprightness than he that is perverse in his ways. Though he be rich. Ayaw ipakaulaw, ayaw igakaulaw ang imong pagkapobre. Basta nagtarong ka. Amen? Maayo pa nga nagkinabuhi ta nga pobre, pero tarong ang atong kinabuhi kaysa magpakadato ka, pero hambugiro ta.
Sa man ang imong yung mga branded yun imong gisuot, niya zero kay na exam. Ha? And 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10, but they that will be rich fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil. While some coveted after, they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Kung na imong giapas sa kinabuhi kwarta, daghang kag kwarta, sikat nimo pag daghang kwarta, gusto ka madato, dili nimo prioridad ang pagsunod sa Ginoo, ang imong sangputanan grabe nga kalisdanan. Ingon diri, for the love of money is the root of all evil. Wala na ko ni gitudlo ninyo kay gusto ko nga mga dato mo. No. Ako ni gitudlo ninyo kana amoy kaalam kay kanang pag-una sa Dios, that's number one wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dili ganinyo unahon ang Ginoo. All this wisdom dili nimo sulod ninyo. Bisag lisod ka karon kung tagaan ka sa Ginoo kahibalo, tagaan ka Ginoo kaalam, labaw panigbili sa bahandi, moabot nimo ang bahandi. Pero na kay bahandi, wa kay kahibalo tungod sa bahandi. Ang bahandi maoy mo guba sa imong kinabuhi. Unahan lang ang Diyos, kahadluki ang Ginoo. Tahura ang Diyos sa imong kinabuhi. Ayaw gigugma ang kwarta, because for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, and they have erred from the faith, ni palayo sila sa ilang pagtuo, and purged themselves through with many sorrows, niabot sila sa grabing kalisdanan. Pagtinguha nga makabaton ka og bahandi para sa buluhaton sa Dios, ikaw panalanginan sa Dios sa saktong panahon, no? So importante kayo, mahigson ko sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon atong masunod ang Ginoo. Ato lang yung alagaro ng Ginoo. I do believe nga dili kabubuton sa Ginoo nga suffer ta sa grabe nga kawaladon. There's nothing wrong kung naaka sa kalisod karon, grabe ka nga kalisdanan, pero kung Kristohano na ka, for how many years, the same lang gihapon ang imong kinabuhi, there is something wrong sa imong kinabuhi. Read the Bible, obey the Bible, unahan Ginoo sa imong kinabuhi. No? Importante kayo nga magkugi ka og trabaho. Pag humani mo og kugi og trabaho, no? Ayaw ga higugmaa ang mga kalingawan. Hatag ka sa Ginoo, unya higugmaon ka sa kahibalo, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God sa imong pulong. Ako nagpray ka mag-bless niya to Ginoo. Tabangi kami ikaw ang bless sa among panginabuhi. Kami Ginoo mahimong blessing sa uban. We can able to help other people to support our missionaries. Nga mo mga minahal sa kinabuhi, maingon ki sila Lord nga tinuod mini imo mga kaanakan because of that wisdom nga imo gihatag kanamo. Lord, tabangi ang imo mga kaanakan Ginoo, ang ikaw mag-bless kanamo dugang labi na ining tuig 2026, i-bless Ginoo ang matag-usa. Kanalangin imong pulong na matitsok to sa among kasing-kasing. In Jesus' name I pray. Amen.